Please proceed po pag may mga katanungan. Yes po. Hanggang ilang araw ho tayo na makakaranas ng mga pagulan, particular dito sa Metro Manila at aabot ho ba ito hanggang Lunes kung kailan state of... Usapan po natin na yung malalakas po na ulan na na-experience natin sa ngayon, possible pa po yan hanggang sa araw po ng Friday. Dito sa Metro Manila po yan. Pero pagsapit po early next week, mababawasan yung ating mga pag-uulan, especially knowing po na yung mga bagyo ay nasa hilagang parte na po, no? Nasa may parteng China, Japan areas po. No? At meron pa rin naman pong mga pag-ulan na mararanasan pero hindi na kasing lalakas po nung katulad sa ngayon. Last na lang ho sa akin, historically, kailan ho uli nagkaganito na halos magkakasunod yung mga bagyo na pumapasok dito sa Pilipinas? Kailan ho yung uli na parang may parada ng mga bagyo na pumapasok sa Philippine Area of Responsibility? Last year lang din po kung matatandaan natin, around mga bare months po, no, halos sunod-sunod po yung mga bagyo natin, nagkaroon ng 6 in a short span of time. But yung nafo-forecast naman po natin dito sa, kung meron bang similar scenario, wala pa naman po. No? After nitong si Bagyong Emong, yung isa po hindi naman papasok. No? So hindi naman siya aabot sa ganong scenario. Thank you very much, Sir Alan Gatos. That's Engineer Benison Estareja. Yes po, Sir Ariel. Hello po, good morning pa ba? Good afternoon po. Ang question po ng karamihan kasi ay dahil sobrang grabe yung mga pagbaha and landslides, no? And so far may mga pinakita naman na pong mga datos ng mga pag-ulan, especially sa may bahagi ng Metro Manila, Zambales and Bataan. Compared with the monthly normal rainfall for July, ay hindi naman na-surpass yung isang araw lang na ulan. We observed higher rainfall data, particular na dito sa may Sangli Point, Cavite, no? May station kami doon na umabot ng about 350 millimeters of rain compared sa normal na around 450. So umabot ng about 83% of yung isang araw lang na naulan ay halos 83% of the monthly normal for July, no, in that particular area. Pangalawa, dito sa Quezon City, sa Science Garden Station namin, ang isang araw na ulan ay katumbas ng about 55% or more than half of the 1-month rainfall na normal dito sa Science Garden for the month of July. So far, hindi naman na-surpass yung isang buwan talaga na ulan. And compared to Ondoy, in terms of rainfall intensity, hindi pa ganun ka-intense yung pag-uulan nung nakaraang 2 araw kumpara sa naranasan natin during the Storm Ondoy. Dahil ang ulan na naranasan natin ng 2009 was associated by, of course, Ondoy, but ito yung habagat. Ang pagkaiba lang nito, no, hindi lamang Metro Manila ang napiktuhan ng malakas pag-ulan, but malawak, no, as far as Western Visayas and then Western section of Luzon, no, ang nakaranas ng mga pag-ulan, hindi lamang dito sa Metro Manila. Sir, follow-up, sir. Siguro the question is, what was the rainfall na hindi nasukat ng mga instrumentong meron ngayon? So parang ang tanong po is, would it help siguro kung mas dense ba ang rainfall observation network para makakatulong din po sa disaster officials para mas maagang mapapalikas yung mga tao? Sir Lorenzo po, maraming magsabi.
yung mga staff natin to participate in early discussions like PIDRAS, no. May mga weather specialist tayo na nag-a-attend doon, no. In terms of monitoring integration, we are already discussing at least dito sa Metro Manila with DOST NCR. Nagpapasalamat tayo sa DOST NCR, no, kasi mayroon tayong initial discussion to integrate, no, kasi yung mga local government units natin, may mga kanya-kanya din silang mga AWS, and then para mas ma-maximize natin yung gamit nila to aid, no, better formulation ng forecast and warning, kailangan natin ma-integrate itong mga sensors na ito. But so far, ang Pag-asa naman ay continuous yung monitoring natin sa lahat ng mga stations natin, hindi lang sa synoptic, mayroon tayong mga automatic rain gauges, automatic weather stations, and apart from those things, no, ay nakikipag-coordinate tayo sa mga LGUs na mayroon ding mga monitoring stations. Thank you. Sige Good po, morning. sige po. Ay, sorry. Dagdagan ko lang yung sinabi ni Engineer Enzo. No? Tungkol dun sa tanong na may mga hindi ba na-captured na data sa rainfall. Ano? May programa kasi ang Pag-asa ngayon, yung tinatawag natin Community-Based Flood Early Warning System, ano? Yung CBFUS, na nakikipag-coordinate tayo sa mga local government. In fact, ongoing ngayon yung project, dinadala natin yung CBFUS sa mga local LGUs. Ano? Tinuturuan natin sila kung paano i-operate ito at nag-i-install tayo ng mga additional instruments like rain gauge, automatic rain gauge, saka water level measuring instruments. Ano? At the expense of the funds coming from the local government, guided by the technical experts of Pag-asa. Sa programang ito, kinakapacitate natin yung mga local disaster offices na tinuturuan natin sila kung paano gamitin ito for local warnings, flood warnings. So ngayon, ongoing to. So sa tingin ko, isa sa mga programa ng Pag-asa ito na makakatulong na madagdagan pa o ma-enhance yung local early warning system. Ano? So yun yung ating way forward na ginagawa ngayon in terms of collaborating with the local government disaster office. Thank you. Maraming salamat. Yes Thank po. you, sir. One more po para kay Engineer Enzo. Kahapon naglabas kayo ng unang-unang ano ba yun? IBF. Impact-based warning, no? Para sa Metro Manila. Can you talk more about it and ano bang makukuha ng publiko o sino ba yung targeted audience or user ng inyong nilalabas na warning? Unang-una po sa lahat, nagpapasalamat po kami sa ating mga kasamahan sa mga local government units in Metro Manila na sila po talaga yung may malaking factor nito, no, kung bakit napunta tayo dito sa pag-operationalize. Ano. Matagal na po natin ito ginagawa, tinetest natin ito with the LGUs in Metro Manila, and they had been very supportive naman so far kasi sabi nga nila, mas nakakatulong talaga yung information na binibigay dito sa impact-based forecasting and warning kasi mas naiintindihan ng tao. So sa ngayon, kahapon, for the very first time, after several years na talagang nagkaroon tayo ng mga test cases nito sa Metro Manila, we decided with our DRR partners na mag-conduct tayo, na i-post na natin ito sa Facebook page. Nasa infancy stage siya, no? And this is subject to continuous refinement, improvement, but so far, ang nakukuha naman natin na feedback sa mga DRR ay kahit papano nakakatulong kasi mas nagiging limanized yung information. Ang impact-based forecasting ay more on the potential impacts rather than the hazard-based information. No? Kasi sa ngayon, sa pakikipagtulungan natin sa mga LGUs, mas nakikita natin kung saan talaga or ano talaga yung mga potential impacts na dadalhin nitong mga weather systems na ito in terms of pagbaha at ang kagandahan kasi ng impact-based, no, medyo nagiging sector specific. At nagpapasalamat din tayo sa Office of Civil Defense and DILG kasi sila po talaga ang naging katuwang natin through the MIVFUS project doon sa pag-develop natin ng mga impact and response matrix. At sa ngayon, tinetest natin siya sa Metro Manila and let's see how we can work together harmoniously, collaborate each other to improve the system for the benefit of the general public. Thank you. Maraming salamat po. At ngayon may katanungan po mula po sa Facebook page. Sa Balye, may Fujiwara effect interaction po ba ang dalawang bagyo? Yeah, kung tingnan natin ang
kapag ang dalawang bagyo ay may distansya na less than 1,500 kilometers, nagkakaroon ng binary interaction. Sa itong case ni Storm Dante and Depression Emong, halos 1,100 kilometers lang ang distansyang ng dalawa. So, at kung tingnan natin ang tracks ng dalawa, makikita natin na nagkakaroon ng interaction yung dalawa. Itong si Dante ay tuloy-tuloy na sa kanyang pagkilos papuntang Taiwan. Medyo mabilis dahil 25 kilometers per hour. In fact, 25 kilometers per hour. Samantalang itong si Emong, initially, naglulob, as mentioned kanina, dito sa may western side ng Ilocos Norte. And eventually, habang pataas, papuntang Taiwan itong si Dante, ay hatakin niya ito si Emong. Dante is stronger, relatively stronger than Emong, kaya mas dominant itong si Dante. Kaya instead na itong si Emong ay kikilos papuntang West Philippine Sea, ito ay sasabay doon sa kay Storm Dante. At eventually, paglabas ni Storm Dante, magiging mas malapit ang kanilang distance. At doon sa may bandang Taiwan, east of Taiwan, doon silang not necessarily combine into one bagyo, but ito yung pinakamalapit. Fortunately, nasa labas na sila ng Philippine Area of Responsibility. But of course, we expect na ang habagat, ito yung titingnan natin dahil kapag nandyan ang dalawang system, we expect na ma-enhance ang mga pag-ulan dulot ng habagat. Of course, nakikita natin ito, hindi lang ngayon, but tomorrow, no? And then by Friday, hopefully ay tuluyan ng umalis, no, itong dalawa. At least yung Dante, no? At of course, itong mahuli yung Imo. Thank you. Maraming salamat, Dr. Servando. May isa pa po tayong katanungan mula po kay Raymart Ramirez regarding po kay Tropical Depression Emong about looping track. Aasahan ba na mas lalong bababa pa ang track nito at gaano ba kalakas ang high pressure area para mas lalo itong bumaba at maraming maaaring maglandfall sa kalupaan ng ating kalupaan. Thank you. Hello, magandang hapon. So, ang babantayan po natin dito importanteng bantayan dito sa track ng Tropical Depression Emong, yung kanyang looping. So, mula ngayon hanggang Friday, mapapansin natin na halos dito lang siya sa vicinity ng Ilocos Norte o Ilocos Province. So, expect na po natin dahil mabagal siya at magbababa dyan, yung concentration po ng mga paulan, asahan na po dyan sa mga part ng Ilocos region saka ilang part ng Northern Luzon. At kung makikita po natin sa ipinresent ni Engineer Estereja kanina na yung probability ko, maaaring yung sentro dumikit din po dito sa kalupaan ng Ilocos provinces ang bagyong si Emong. So, hindi natin niro-rule out na maaring maglandfall ito sa may Ilocos region, sa province ng Ilocos region. So, yun po yung babantayan natin, yung mga paulan at yung posibleng paglapit niya sa landmass ng bagyong si Emong. Thank you po. Yung high pressure nandito sa may northeast ng bagyo, pero ang nagdidictate talaga ng track ng looping nito, gaya na nabanggit ni Dr. Servando, itong bagyong si Dante, nagkakaroon sila ng interaction kaya siya bumabalik. Thank you. Thank you very much, Engineer June Galang. At may katanungan pa po tayo mula kay Ms. Karen Almasan Lagrand. Sabi niyo po, mahina na po ang La Nina. Ano po pinagkaiba ng paulan noong last year at ngayon? Parang maraming paulan din po ba ngayon? Yes, sa ngayon neutral ang ENSO natin, no? Meaning walang El Nino at walang La Nina. Last year, although it was short-lived, there was a La Nina-like, no?
Kasi nag-officially declare tayo na may La Nina during the first few months this year yata. Now, La Nina-like, ito ang isa sa mga dahilan bakit sunod-sunod no, yung 6 na malalakas na bagyo last year, no? Mula October hanggang November. Isa sa mga reasons nga dahil may La Nina-like condition during that time. Kapag may La Nina, of course, alam naman natin ang temperatura ng mga ating karagatan malapit sa Pilipinas ay relatively mainit. Ito yung isa sa mga dahilan bakit sunod-sunod yung mga malalakas na bagyo. At of course, dala nito hindi lamang yung strong winds but yung mga malalakas na pag-ulan dala ng mga malalakas na bagyo last year. No? But in terms of habagat, nag-umpisa yung mga bagyo ay during the months of halos September, no? At of course may isang bagyo na Christine, no? Yung nag-enhance din ng habagat last year, may mga malalakas din na mga pag-ulan. But of course, it's normal naman talaga na during the months of June, July, August hanggang September, it's a habagat season. And kaya the reason ngayon, kahit na mahina yung bagyo, o hindi pa tayo nagkaroon ng typhoon, ay na-enhance yung habagat. So, neutral ang INSO natin, but of course we expect more precipitations because of the habagat season. Thank you. Thank you, Dr. Nat Servando. Yes po, Sir Ariel. Hello po. Nabanggit naman na po yung dami ng ulan. No? Saan po dito pumapasok yung epekto ng climate change sa habagat at sa pagpapaulan ng habagat at ng mga bagyo? With the climate change, of course, ito yung epekto ng tumataas ang ating temperatura, global temperature, but of course nakikita din natin sa trend ng local temperature records natin na halos consistent sa global trend, no, na may mga pagtaas ng average air temperature. Kapag mataas ang temperatura, of course, kasunod nun mataas ang sea surface temperature. Alam naman natin kapag mataas ang ang temperatura ng ating mga karagatan, it produces more water vapor na ito yung nagpo-fuel ng mga tropical cyclones na magiging more enhanced. But of course, more water vapor, mas maraming mga pag-uulan na maranasan natin kapag may climate change or global warming. Thank you, Dr. Yes, sir. So, sir, just to clarify, sir, are we expecting that in the coming years, dahil nga ongoing yung climate crisis, yung habagat natin mas magiging wet at yung mga paulan din ng mga bagyo mas marami? Yes, we expect na ganun. Of course, the intensity of tropical cyclones at kung minsan ang behavior generally din ng bagyo, no, yung kung saan namumuo, aling lugar ang tinatamaan. Like recently, even the southern portion of our country, Mindanao, ay naapektuhan na rin ng mga bagyo. Recently, no, kasi in the past, never no, na nag-raise tayo ng storm wind signals, even doon sa may Davao region. Isa sa mga siguro manifestations ng effects ng climate change. Of course, study would shows na if there is climate change, of course, global warming, we expect na of course mga intensities ng mga bagyo ay maapektuhan, and then of course mga pag-ulan. Maraming salamat, Dr. Servando. At may katanungan pa po tayo mula kay Russell Jan Tarangco Tolentino. Bakit po pa-south ang movement ni Emong? At isunod ko na rin po ang katanungan ni Christian Saballe, may ine-expect po ba tayong another tropical cyclone development sa labas ng PAR? I guess ang ating duty
forecaster, Engineer Benison Estrella. So regarding po dun sa paggalaw na patimog ditong si Bagyong Emong po, no, tulad ng nabanggit din kanina ni Dr. Servando at ni Engineer ni Sir June Galang, magkakaroon nga ng interaction between the two, no, yung tinatawag natin na Fujiwara effect. And because of their distance from one another, maaring habang kumikilos nga po pahilaga itong si Storm Dante na siyang dominante, no, na relatively mas malakas po siya kumpara dito kay Bagyong Emong. So magdidikta po doon sa kilos nitong si Bagyong Emong yung pagkilos nitong si Bagyong Dante. So habang kumikilos siya pahilaga, nagkakaroon ng parang pagpihit or interaction nga dito kay Bagyong Emong. So mapipigilan yung pag-move forward nitong si Bagyong Emong, no, palabas ng ating bansa. And instead, kikilos nga po siya pa southward hanggang sa the moment na makalabas na ng part itong si Bagyong Dante at kikilos na papunta dito sa may Eastern China, ay siyang kikilos na rin po at susunod naman itong si Bagyong Emong afterward. So magsa-southward, tapos magkakaroon nga po ng looping at siyang paakyat. Pero ang indikasyon niyan, habang aktibo yung ating mga tropical cyclones sa labas ng ating part sa hilagang bahagi po ng Pacific Ocean, plus itong ating minomonitor nga na isang low pressure area pa. So maaaring magkaroon po ng habagat pa rin sa susunod po na linggo. At bagamat sabihin na natin na maliit pa yung chance na magkaroon ng susunod na bagyo after ni Bagyong Emong, for next week, magpapatuloy pa rin po yung southwest monsoon. Thank you, Engineer Benison Estrella. May katanungan po ba dito sa ating mga kasamahan po? Last question po from the Facebook po. Bakit po magkaiba ang warning sa regional Pag-asa? Yellow po kasi ang Batangas pag sa regional. Yellow po kasi ang Batangas pag sa regional. Sir Lorenzo Moron po. Maraming salamat sa katanungan. Ang pinapalabas po ng WD na weather advisory ay 24-hour forecast accumulated rainfall. So that's 24-hour. Ang ginagawa po ng regional ay nire-regionalize namin into 3-hourly basis. So hindi kasi natin alam kung saan in between sa 24-hour nag-i-spike yung mga malalakas na pag-ulan. So ang ginagawa natin, nagpapalabas tayo ng heavy rainfall warning in every 3 hours. So doon natin nakikita na mayroong certain period ng 3 hours na bumababa yung mga pagulan, mayroon naman nag-i-spike. So that's the difference, no? So ang pinapalabas ng WD, that's 24-hour, the whole day na forecast accumulated rainfall at nire-regionalize naman siya ng ating PRSD in every 3-hourly na forecast issuance. Thank you po. Alright. Maraming salamat, Engineer Lorenzo Moron. Pag wala na pong katanungan, okay po. Welcome po dito sa ating press conference patungkol po sa ating mga binabantayang mga sama ng panahon na habagat at ang mga bagyong si Tropical Depression Dante at Tropical Depression Emong. This press conference po is being live stream at our official DOST Pag-asa Facebook page at ang ating official YouTube channel. Ngayong araw po ng Miyerkules, July 23, 2025. Kasama po natin ngayon ang ating mga media partners na nandito po ngayon sa media room ng Pag-asa. Ganon din po yung ating mga kababayan na nakatutok sa ating mga official social media platforms. To officially start this press conference, let us hear from our DOST Pag-asa Administrator, Dr. Nathaniel Servando, to give us an opening statement. Kayo ng pinakahuling update ng weather disturbances na nakaapekto sa atin sa ngayon. DOST Pag-asa has been monitoring Dante at ito ay naging isang tropical storm. Ito ay namataan nasa silangang bahagi ng extreme northern Luzon. Samantala, ang isang low pressure area naman na ating minomonitor ay naging isang ganap na rin na bagyo. Ito ay tinawag nating Tropical Depression Emong, no? Pang-apat at pang-limang bagyo sa taong ito. Now, magbibigay po kami sa current weather situation at what to expect in the coming days habang nandito yung dalawang bagyo. We will be providing the intensity, forecast intensity and the tracks ng dalawang bagyo. At kasama na rin po ang interaction ng ating habagat or southwest monsoon sa dalawang weather disturbances na ito. At inasahan natin na ito ang habagat ay pag-ibayuhin muli
at magbibigay ng mga pag-ulan sa maraming lugar dito sa ating bansa, particularly na sa western side ng Luzon maging sa Visayas. Maliban doon sa mga areas na direktang mapiktuhan ng dalawang bagyo. Itong bagyong si Emong sa kasalukuyan ay namataan na sa 115 kilometers kanluran ng Ilocos Norte. Pinapayuhan natin ng ating mga kababayan na magtutukan ang lahat ng mga informasyon, critical information, updated information na binibigay ng Pag-asa. At of course, kung ano man ang mga changes ay kagad naming ipaabot sa ating mga kababayan, sa mga ibang ahensya involved in disaster management through the different media platforms, including the official Pag-asa social media sites, yung Facebook, of course, and of course, ang usual na through the broadcast media. At muli kami po ay nagpapasalamat. Pinapayuhan din po natin ating mga kababayan na sundin ang lahat ng mga advice or action na pinairal ng ating mga lokal na mga executives upang maibsan ang anumang epekto nitong dalawang bagyo. At sana po itutukan ang mga official information na galing ng Pag-asa at of course ng mga concerned agencies, particularly na sa ating mga local government units, of course the Office of Civil Defense na kami po ay nakipag-ugnayan. Kami po dito sa Pag-asa ay round the clock na magmumonitor. Kasama po namin ang aming mga team of meteorologists, hydrologists, maging ang kasamahan namin sa different regional offices ng Pag-asa. Again, maraming salamat sa inyong pag-join in this press conference. Mula po sa Weather Division, let us hear from the duty forecaster and weather specialist, Engineer Benison J. S. Tareja. Thank you po, Ma'am Vivian. Magandang tanghali po sa ating lahat. Parehong bagyo na ating minomonitor sa loob ng ating PAR. Yung isa naman pong low pressure area na sa may malapit sa Southern Guam, ito po ay namataan kaninang alas 10 ng umaga, more than 2,200 kilometers po sa silangan ng Eastern Visayas. Kulay pula, ibig sabihin po mataas ang tsansa na ito ay maging isang tropical depression din po or mahinang bagyo. Pero base po sa pinapakita ng ating models sa ating mga analysis, pahilaga po or hindi naman siya papasok ng ating Philippine Area of Responsibility. So ito naman po yung ating official track, latest track, itong si Tropical Storm Dante. Kung mapapansin po nila, generally northwest or paangat na pakaliwa, babagtasin po sa susunod na 2 araw ang northern portion ng Philippine Sea. At base po sa ating latest track, inaasahang lalabas din dito ng ating PAR bukas ng hapon or gabi. Pero mananatili pa rin po kahit ito'y nasa labasan ng PAR, magpapaibayo pa rin po ito or mag-i-enhance ng southwest monsoon. In terms of intensity naman po, throughout its movement po dito sa may North Philippine Sea sa loob ng PAR, tropical storm pero hindi pa rin natin inaalis yung tsansa na mag-intensify pa ito bilang isang severe tropical storm. Possible din po ito throughout or within the day na magkaroon ng international name. And kung mapapansin din natin, itong kulay dilaw po na circle, associated siya dun sa lawak or diametro ng bagyo. Mula dun sa sentro, nasa around 350 kilometers po ito. Kung kikilos ang bagyo, ang bagyong Dante, pahilagang kanluran, less likely po na maapektuhan directly yung ating mga kababayan po dito sa may extreme northern Luzon. So bukod sa hindi siya magla-landfall, maliit din yung chance na magtataas tayo ng mga wind signals. Coming from Dante po ito. So ito naman po yung ating official track naman po regarding kay Tropical Depression Emong. Ayan, sige po. So kung mapapansin po nila, itong si Bagyong Emong, magkakaroon po ng looping na tinatawag or yung pag-ikot na track na movement po base dito sa ating pinakauling track ng Pag-asa. Ibig sabihin kung ngayon po ay medyo bumababa ng pakaliwa ito, within the next 24 to 36 hours, ay siyang hindi lang re-recurve, no? Kundi lilihis talaga na direksyon, pabaliktad po. Pabalik muli doon sa paakyat na pakanan naman po,
sa loob ng 2 hanggang 3 araw. So magkakaroon tayo ng looping direction, and at the same time, habang nandito po siya sa West Philippine Sea, hanggang sa araw po ng Friday, ay posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm base sa ating latest track. Hindi pa rin natin inaalis yung chance na habang malapit siya dito sa may Ilocos region, ay lumakas pa rin ito bilang isang severe tropical storm. Pagsapit po ng Friday, kikilos na ito pahilagang silangan naman po or northeastward, maring bagtasin din po malapit dito sa may Balintang Channel, sa may extreme northern Luzon, at lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility pagsapit po ng gabi pa ng Sabado or umaga ng Linggo. Base po yan sa ating latest track. Yun naman pong lawak na nakikita natin sa ngayon nasa around 150 kilometers. So ibig sabihin, mas 150 kilometers yung radius simula po dun sa sentro, yung average niya. So ibig sabihin, mas maliit siya ng konti pero posible pa rin mahagip ang malaking bahagi po ng Northern Luzon. Currently, nakaka-apekto po itong kulay dilaw na malalakas na hangin, direktang epekto galing kay Emong dito po sa bahagi ng Northern Luzon base sa ating latest track. At yung cone of uncertainty, ito din po mahalagang malaman din natin. No? Posibleng bumaba pa ng bahagya, maapektuhan yung sentro ng bagyong Emong, itong mga areas pa sa may Ilocos region, sa may Cordillera region, plus lalawigan po ng Cagayan and Batanes. Ito po yung ating tropical cyclone wind signal number 1 sa ngayon. Meron agad tayong wind signal number 1 at nakaka-apekto na po agad-agad yung malalakas po na hangin dahil malapit na nga sa lupa itong si Bagyong Emong. Meron tayong signal number 1, buong Ilocos Norte, western portion of Ilocos Sur, northwestern portion of La Union, at western portion po of Pangasinan. So base sa ating latest track, posible pa na madagdagan itong mga lugar na magkakaroon po ng mga wind signals or babala sa hangin sa loob po ng 2 araw. At dahil nga posibleng lumakas pa ito bilang isang tropical storm, posibleng magtaas din po tayo hanggang wind signal number 2 dito sa mga areas po sa Cordillera at saka po sa Ilocos region. So lagi po tayo magantabay sa ating mga updates. Ito naman yung masasabi natin mas mahalaga po sa ngayon na malaman. No? Ito mga magiging pag-ulan natin sa loob ng 3 araw. Lalo na po for the next 24 to 36 hours, yan po yung pinakang crucial dahil mas maraming lugar po maapektuhan. Hindi lang po ng habagat, kundi directly po coming na rin dito kay Bagyong Emong, dito sa may West Philippine Sea. Meron tayong pula. Kulay pula po associated sa more than 200 millimeters na dami ng ulan. By nature po, yung mga pag-ulan na ito no, ay heavy to at times intense and at times torrential rains po. No? Zambales, Bataan, and Occidental Mindoro hanggang bukas ng tanghali. Pinakamalalakas yung pag-ulan, ito po ay dahil sa habagat. Yun naman pong kulay orange, 100 to 200 millimeters sa dami ng ulan. Nandyan pa rin po yung mga possibilities ng mga pagbaha at mga pagguho ng lupa. Dito po sa La Union, Benguet, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan. Dito sa Metro Manila, 100 to 200 millimeters din po, maging sa Rizal, Laguna, Cavite, Batangas, at ilang pang bahagi po ng Luzon. Hanggang dito sa may Bicol region, actually possible po na umabot din sa 100 millimeters ang dami ng ulan. Sa Visayas, affected din po ng hanggang 100 millimeters sa dami ng ulan ang Antique and Iloilo, kaya may chance pa rin po ng mga pagbaha. Given na rin na nagkaroon po tayo ng mga pag-ulan nitong mga nagdaang araw. Bukas naman po ng hapon, or Thursday ng hapon hanggang Friday ng hapon, ito yung times po no, na pinakamalapit itong si Bagyong Emong dito sa may Ilocos region. So we're seeing na mas mag-intensify pa po yung mga pag-ulan natin dito sa may Ilocos region, lalo na po sa La Union, Pangasinan, and Zambales dahil magkakaroon na rin ng interaksyon yung habagat doon sa Bagyong Emong. Possible po na umabot pa rin siya sa more than 200 millimeters yung dami ng ulan. Yung kulay orange naman po or 100 to 200 millimeters na dami ng ulan, possible po Thursday to Friday dito sa natitirang bahagi ng Ilocos region, Abra, Benguet, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, pababa po ng Cavite, Batangas, and Occidental Mindoro. And over Metro Manila po, possible magkaroon ng bahagyang pagbaba po ng dami ng ulan na babagsak po simula po bukas hanggang sa Friday. Pero magkakaroon pa rin po at times ng malalakas na mga bugso ng ulan, gayon din sa Rizal, Laguna, Quezon, Nueva Ecija, paakyat po ng Nueva Vizcaya, Ifugao, Mountain Province, Kalinga, Apayao, hanggang dito po sa Marinduque, Oriental Mindoro, Romblon, at lalawigan po ng Palawan. Then pagsapit po ng Friday ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, ito po yung times na nasa itaas na po ng Batanes
ang bagyong Emong at nakakaapekto pa rin po yung habagat natin, no? Lalo na sa may western side of Luzon. So asahan pa rin yung pinakamalalakas na ulan over La Union, Pangasinan, and Zambales, habang meron pa rin tayong 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan dito po sa Ilocos Provinces, Abra, Benguet, Bataan, Occidental Mindoro po at lalawigan ng Palawan. Bukod po dun sa direktang epekto nitong si Bagyong Emong, yung mga wind signals po natin kanina, direktang galing sa bagyo, pero itong mga lugar na nakikita po natin ay mga hangin naman po na galing sa southwest monsoon. Mayroon tayong mga pabugso-bugsong hangin, hindi naman po siya consistent or persistent na bugso, no? Pero paminsan-minsan makakaranas po tayo niyan sa Zambales, Bataan, Bulacan, Aurora, and Metro Manila ngayong araw. Gayun din sa buong Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa, buong Visayas, Zamboanga del Norte, hanggang dito po sa may Misamis Occidental, Lanao del Norte, Camiguin, Dinagat Islands, Davao Occidental, and Davao Oriental. Lahat po yan ay dahil po sa habagat. Then by tomorrow and Friday, kung mapapansin din po nila yung mga lugar na affected, throughout the country po na magpa-persist pa rin yung pabugso-bugsong hangin, epekto po ng southwest monsoon. Kahit pagsapit po ng Friday and Saturday, unti-unting lalayo na po itong ating mga bagyong minomonitor. Pagdating naman po sa sea conditions, sa ngayon, wala pa naman tayong nakataas po na gale warning, pero yung ating mga may wind signals po kanina, yung mga nabanggit natin sa may Ilocos region, automatically po suspended yung sea travel for all types of sea vessels. And then nasa sa inyong mga Coast Guard na rin po, no, lalo na kung napapansin nila na malakas yung ulan, eventually po lalakas din yung ating mga hangin dyan at tataas yung mga pag-alaw nasa sa inyong Coast Guards din po kung magkakaroon ng mga sea travel suspensions, especially po sa mga maliliit na sasakyang pandagat. At as of 11 in the morning po, meron tayong nakataas na heavy rainfall warning. Ibig sabihin, meron tayong naobserbahan na malalakas na ulan in the last hour at posibleng magpatuloy yan in the next 2 hours. Red warning po tayo, or ibig sabihin, torrential rains ang posible sa lalawigan ng Zambales. Take action na po, no? Lalo na kung kinakailangan ng mga rescue and evacuation sa inyong lugar at tumaas ang tubig. Orange naman po, orange rainfall warning ang nakataas sa bahagi ng Tarlac, buong Pampanga at Bataan, bahagi ng Bulacan, maging dito rin po sa Metro Manila, at sa Cavite, ito po ay dahil sa habagat, at meron tayong yellow warning sa natitirang bahagi pa po ng Tarlac, rest of Bulacan, buong Rizal, meron pa rin heavy rains, buong Laguna, and buong Batangas. Meron din po tayong rainfall warning sa may norte naman po, no? Itong sa may Ilocos Norte at Ilocos Sur, yan po ay direktang epekto na nitong si Bagyong Emong. Dito sa may areas po ng natitirang bahagi pa ng Cordillera in Ilocos Region, meron din po mga pagulan na asahan. Sa Abra, meron tayong yellow warning. At sa may Kababuyan Islands. Habang dito naman po sa may Southern Luzon and Visayas, asahan din po yung malalakas na ulan sa susunod na mga oras. Meron tayong red warning po sa malaking bahagi ng Occidental Mindoro, orange warning for the rest of Occidental Mindoro, and yellow warning naman po for the next 2 hours, heavy rains po sa Antique, Iloilo, Guimaras, at hilagang bahagi po ng Negros Occidental. So yan po muna ang latest mula dito sa Pag-asa, mula po sa weather forecasting section po ng Pag-asa. Maraming salamat. Maraming salamat, Engineer Benison J. Estareja, ang ating duty forecaster at weather specialist from the Weather Division. At ngayon naman po, pakinggan natin ang report patungkol sa status ng ating mga minomonitor na dams at other hydrological updates to be given to us by our duty hydrologists and weather specialists from the Hydrometeorology Division, Ms. Eileen Abelardo. Magandang umaga po sa ating lahat. At dito nga po sa status po ng monitored dams natin dito sa Luzon, maging yung mga kailugan po dito sa ating bansa ay akin pong ibibigay po ang status. So una na po, dito sa 3 dam, sa Angat, dito po sa Norzagaray, Bulacan, ang kanyang elevation as of 8 a.m. ay 199.15 meters. So sa nakalipas na 24 hours po, tumaas ito ng 1.04 meters. At mas mababa pa rin naman po siya sa kanyang normal high water level na 210 meters. At dito naman po sa Ipo Dam, sa area din po ng Norzagaray, Bulacan, ang kanyang water level ay 100.17 meters. Bahagyan na po itong bumaba ng 11 centimeters dahil patuloy pa rin pong nakabukas ang isang gate
na approximately 0.2 meters po ang gate opening. So minimal na po yung release po ng Ipo Dam. And dito naman po sa La Mesa Dam, Quezon City, ang kanyang water level ay 79.94. So bumaba na po ito ng 23 centimeters sa nakalipas na 24 hours. At mas pababa na din po ito sa kanyang overflow level na 80.15. At dahil nga po sa pagbukas or sa ongoing na pag-re-release po ng tubig from Ipo Dam, nagpapalabas pa rin po tayo ng hydrological situationer upang magbigay po ng information and advisories dun po sa mga areas, particular po sa municipality po ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paumbong, and Hagonoy. So ang warning pa rin po natin dito is to take appropriate action po dahil patuloy pa rin pong tataas yung pong level ng tubig dito po sa may Angat Dam dahil nga po sa pag-release po ng or Angat River dahil po sa pag-release ng Ipo Dam. So ito po yung mga areas malapit po doon sa may Angat River. And para naman dito sa tatlong dam or cascading dam dito po mula sa Benguet hanggang dito sa may Pangasinan, ang Ambuklaw Dam, ang elevation or water level ay nasa 750.70 meters. Bumaba naman ito ng 30 centimeters at patuloy pa rin po itong nagpapakawalan ng tubig na merong 3 gates na bukas. Approximately 1.5 meters po ang gate opening. While dito naman sa may Binga Dam na nasa 574.01 meters, at patuloy po itong tumataas at umabot nga po ng 1.35 meters ang kanyang itinaas sa nakalipas na 24 hours dahil nga po itong Binga Dam ang siya pong nagre-receive ng mga tubig na nagmumula po sa Ambuklaw Dam. So as of 8 a.m. po, may dalawa pa rin pong gate na bukas sa Binga Dam. Approximately 1 meters po yung opening. And yung San Roque Dam naman po na nasa baba ng dalawang dam na ito na siya pong nagre-receive naman ng tubig na pinapalabas mula naman sa may Binga Dam ay tumaas din po ng 1.05 meters sa nakalipas na 24 hours na nasang water level nga po na 247.66 meters. At may 32.34 meters pa rin naman po siyang mas mababa doon sa kanyang normal high water level na 280 meters. So wala naman po tayong ina-expect na posibleng pagbukas ng gate from San Roque Dam sa mga susunod pong araw. At dahil nga po sa pagpapakawala ng tubig mula sa Ambuklaw at Binga Dam, patuloy pa rin po tayo nagpapalabas ng hydrological situationer dahil ito pong mga tubig na nanggagaling sa mga dam na ito ay aagos po sa Agno River. So ang mga areas naman po na atin pong winawarningan ay ang mga barangay dito po sa Ambuklaw, Bocod, Benguet. Ganon din po sa Dalupirip at Tenongdan sa Itogon, Benguet. So advice pa rin po natin is appropriate actions po dahil nga po ay posible pong tumaas din yung level ng tubig dito po sa may Agno River at posible din pong lumakas pa yun pong kanyang flow or yung current. At sa nalalabing major dams na minomonitor po natin dito sa Luzon, sa Pantabangan Dam dito po sa Pantabangan, Nueva Ecija, may tinaas naman siyang 59 centimeters sa nakalipas na 24 hours. Ngayon po ay 194.70 meters ang kanya pong water level. At mas mababa pa rin naman sa kanyang normal high water level ng 21.30 meters. So wala din po tayong ina-expect na anumang pagbubukas ng dam dito po sa Pantabangan. At dito naman sa may Magat Dam sa Ramon Isabela, ang kanyang water level ay 185.87 meters. Tumaas naman ito ng 84 centimeters sa nakalipas na 24 hours at mas mababa na lamang siya ng halos 4 na metro sa kanyang normal high water level na 190 meters. So, ngayon pong umaga ay naka-receive po kami ng advice from management po ng Magat Dam na posible po silang mag-release bukas ng tubig from dito po sa may Magat. At kung matutuloy man po ito, ay kami po ay magpapalabas ng hydrological situationer para naman po sa Magat River.
And dito naman sa Caliraya sa Lumban, Laguna, ang kanyang water level ay 287.85 meters. Bumaba naman ito ng 1 centimeter sa nakalipas na 24 hours. At dahil nga po, although mas mababa na po dun sa overflow level ang La Mesa Dam, na kanina nga po ay nasa 80 meters na lang, ay patuloy pa rin po kaming magpapalabas ng dam situationer kaugnay po dito sa posible pang pagtaas ng La Mesa Dam kung patuloy pa rin po itong makaka-receive ng mga malalakas na pag-ulan dulot nga po ng southwest monsoon. At ang mga areas po na posible pong maapektuhan ay dito po sa Quezon City, ang Greater Lagro, Fairview, North Fairview, Sauyo, Santa Lucia, Santa Monica, Gulod, Novaliches proper, Nagkaisang Nayon, San Bartolome, Capri, Bagbag, Talipapa, at sa Caloocan City naman po ang mga barangay 164, 163, 162, 160, 161. At sa Valenzuela City naman po ang mga barangay sa Ugong, General T. De Leon, Marulas, Malinta, at sa Malabon City, Potrero, Tinejeros, Catmon, Maysilo, Muzon, Concepcion, Nyogan, Ibaba, San Agustin, Tanong, Longos, at sa Navotas City ay ang NBBS Dagatan, Bangkulasi, Bagumbayan North, at North Bay Boulevard North. So ito pong mga areas na nabanggit or yung mga barangay po na to, ito po kasi yung malapit doon sa Tulyahan River. So binibigyan po natin sila ng abiso sa posible pong pagtaas pa ng Tulyahan River at sa paglakas din po ng agos dito, kahit na po wala pong overflow coming from La Mesa Dam. At para naman sa general flood advisory na atin pong inilabas kaninang alas 6 ng umaga, para naman sa mga maliliit na kailugan dito po sa atin pong bansa, ang appropriate action pa rin po ang kinakailangan sa mga rehiyon ng Cordillera Administrative Region, National Capital Region, Region 1 or sa Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon, at Mimaropa. At possible flash flood and landslide pa rin naman po sa mga rehiyon ng Cagayan Valley at Bicol Region, while precautionary measures or awareness po dito naman sa Western Visayas. So sa mga ipinapalabas po naming General Flood Advisory, patuloy po nating tingnan yung mga warnings na inilalagay po namin sa bandang baba ng GFA at patuloy po tayong makipag-ugnayan sa atin pong mga LGU at mga Local Disaster Risk Reduction kung ano man po yung mga actions na kailangan po nating gawin base po sa ipinapalabas na information po ng PAG-ASA. At dito naman sa Pasig Marikina, Laguna de Bay River Basin, ang mga level po ng tubig dito po sa mga dito po sa may basin ng Pasig Marikina, Laguna de Bay ay patuloy naman na pong bumababa. Ngunit posible pa rin po itong tumaas or mag-increase pa sa mga susunod na oras kapag naka-receive din po ito ng mga malalakas na pag-ulan. At ito din po yung ipinalabas na flood bulletin sa Tulyahan River naman nga po. At ganun pa rin po ang flooding or pagbaha doon po sa mga low-lying areas ay posible pa rin po. At para naman sa Agno River Basin, nagpalabas din po sila ng flood bulletin kaninang alas 5 ng hapon. So meron po dito sa kanilang areas na kung saan dito po or ang flooding ay posible pa sa mga susunod na 24 hours sa areas po ng Mapandan, San Fabian, at Mangaldan dito po sa Pangasinan. While flooding is still threatening, dito naman po sa areas ng Bayambang, Orbiz-Tondo, Mangatarem, Aguilar, at Lingayen sa probinsya pa rin po ng Pangasinan. At flooding is expected to persist or magpapatuloy po dito naman din sa area po ng Santa Barbara, Calasiao, Dagupan City, at portion po ng Binmali. So, mamayang alas 5 po ng hapon ang susunod na update po for Agno River Basin. Dito naman po sa Pampanga River Basin, nagpalabas din po sila ng flood bulletin kanina namang alas 6 ng umaga. So, yung ibang areas po sa itaas or upstream po ng Pampanga River Basin ay nasa below alert or yung unang level po or unang warning level po sa area. While some areas naman po ay na-reach na
ang warning levels from alert, alarm, at critical po. So, flooding is still threatening and expected to persist pa din po from mid ng Pampanga River Basin up to dun po sa may downstream niya. And lastly po, flood advisory naman for Bicol River Basin. So ito naman po yung areas niya. Ang warning po natin dito or flood information na atin pong ipinalabas kaninang alas 8:30 ng umaga ay inaasahan pa rin po ang pagtaas ng mga kailugan within po sa may Bicol River Basin at posible pong magkaroon or ma-experience po yung pagbaha sa mga kalye at kalsada, pag-ipon ng tubig sa mga mabababang lugar na may mga kabahayan, pagkaipon ng tubig sa mga palayan at sakahan, at posible din po ang pag-apaw ng ibang mga spillways. So mamayang 8:30 p.m. naman po ang next update for Bicol River Basin. At ang mga updates po na ipapalabas namin patungkol po sa dam at hydrological status po ay pwede po nating i-check dito sa may Pag-asa website under flood na tab. And for the real-time monitoring po natin dito sa Pasig, Marikina, and Tulyahan River Basin ay pwede po nating i-check dito sa may flood monitoring for Metro Manila para makita po natin yung real-time status po ng mga water level stations and also din po yung kung gaano kadami yung mga pag-ulan din po sa area. At yun lamang po, maraming salamat. Thank you, Ms. Eileen Abelardo, ang ating duty hydrologist at weather specialist from the Hydrometeorology Division. At ngayon naman po, bago tayo mag-proceed sa ating Q&A, i-acknowledge po natin ang ating mga kasamahan from the media, ang Inquirer.net, Manila Standard, Malaya, GMA DZBB, PTV Channel 4, DZRH, ABS-CBN, at Abante. We also would like to acknowledge the presence of our DOST Pag-asa key officials na kasama po natin ngayon, headed by DOST Pag-asa Administrator Dr. Nathaniel T. Servando, Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy Badilla, the Chief of the Weather Division, Engineer Juanito Galang, the Chief of the National Capital Region Pag-asa Regional Services Division, Engineer Lorenzo Moron, and the Officer in Charge of the Hydrometeorology Division, Mr. Oscar Cruz, at kasama din po natin at the back, ang Officer in Charge po ng Research and Development and Training Division, Mr. Michael S. Bala. To give us a closing statement and to formally close our press conference for today, may we hear from the Deputy Administrator for Operations and Services, Engineer Roy Badilla. Maraming salamat, Vivian. At magandang tanghali po sa ating lahat. Unang-una, nais po namin magpasalamat sa inyo, sa media, lalong-lalo na sa main media na kung saan kayo ang nakakarating or yung mga newscast ninyo ang nakakarating doon sa pinakamalayong lugar or yung mga lugar kung saan medyo mahirap marating na mga informasyon. Maraming salamat po. At doon po sa mga nasa social media, maraming salamat po for attending and hoping na yung inyong nakuhang mga informasyon ngayon ay inyo rin mapalaganap doon sa inyong mga kaibigan, sa mga mahal sa buhay para sa kanilang mga safety din. Maraming salamat po at please, ang pakiusap ng Pag-asa ay manatili po tayong nakatutok sa mga updates ng aming mga warnings. Alam naman po natin na mayroon tayong 2 bagyo ngayon na nasa ating Philippine Area of Responsibility at ito po yung naghahatak ng ating tinatawag na habagat at magkukause ito ng mga malalakas na pag-uulan at nagkukause at the same time ng mga pagbabaha. So manatili po tayong nakaantabay sa mga updates ng Pag-asa at kayo po ang aming inaasahan para maparating po ang aming mga warnings, mga informations doon sa mga taong nangangailangan. Thank you po.
Maraming pong salamat, Engineer Roy Badilla, ang ating pong Deputy Administrator for Operations and Services. Again, maraming salamat po sa ating mga media partners na nakasama po natin ngayon dito sa Weather and Flood Forecasting Center ng Pag-asa at sa mga tumutok po sa ating mga official social media platforms. And that concludes our press conference for today. So manatili po tayong nakatutok sa mga updates mula po sa DST Pag-asa at mag-ingat po tayong lahat.